Alright mga bro. Okay. So, nandito ako sa Lamba, Laguna. Pauwi tayo ng Bacoor. Ang oras ay mag 5:30 na. Tumambay ako dito. Right. Umaga. Pauwi tayo. May gas pa kaya? Bagas ako dun sa labasan. Alright, let's go. Dito ko na lang yung bag ko. Okay. Let's go. Pumunta ako dito kahapon. Yan, tambay lang. Tapos balik na. Alright, vlog tayo. Pauwi ng Bacoor. Shoutout sa mga taga-Kalamba dyan. Siguro mga 1.5 hour yung biyahe ko. Umaga na eh. Medyo traffic na to. Sama ng pakiramdam ko. Parang naduduwal ako. Pasok pa rin ng mga estudyante ngayon. Kaya, ayan, talagang traffic. Ayan na, traffic na guys.
sira yung gas dun. Kaso wala akong cash. Alright, good morning, master! Sa Petro na lang tayo magpagas. Para i-card ko na lang. Or kaya dito na lang. Sa Shell. May card kayo? Card? Card? Premium full tank? Ah, anong gas yan? 356. Ang lala. Oh, ditali. Mahal ng gas. Ay, ayaw. Thank you. Nakapagpa-full tank rin sa wakas. Yung pinapagas ko dito, 200 pesos lang. Lagi para tipid. Pero mahaba yung biyahe natin, kaya pina-full tank na natin.
Sukan na naman ng mga estudyante. Wait mga bro, nandito na tayo sa SM Santa Rosa. Traffic na. Traffic na masyado. Dati nagpapagas ako dito ng 250 full tank na. Ayun, wala na. 400. Wait mga bro, nandito na tayo sa San Pedro, Laguna. Ayan. Dito tayo sa ano? Dito. Papunta na to ng Victoria. Naman tayo sa bundok. Kaka 6 lang ng umaga. Hoy, kumusta nga ba si Raider 155 natin? Almost mag-8 years na tong motor na to. Until now, stock pa rin yung makina nito. Ayan. So, wala na tayong masabi dito sa motor na to. Reliability, yung tibay ng makina. Ayan ang tibay ng makina nito. Yung lakas, sa lakas is lakas naman tong motor na to. Depende nga lang sa gagamit. Ayan.
And then, gas consumption nito sa ngayon, ah, medyo, masasabi kong, ayun, medyo tumako yung gas. Dahil, syempre, sa tagal na rin, tagal ko na ginagamit. And then, hindi ko pa binuksan yung carbs nito. Yung carb nito is stock. Ni kailan hindi ko pa yan tinanggal para linisan. Kaya, pero yung under okay pa naman eh. Solid pa naman. And then yung looks nito, medyo, ayan, may mga faded na fairings. Ayan. Which is normal naman talaga kapag, ayan, ginagamit yung motor luma. Ayan, may mga konting basag. Tapos, yung garalgal ng fairings. Dahil, yan, lagi ko siya tinatanggal yung mga tornilyo nito. Tornilyo ng fairings, yung mga screw. Ayan, may mga kulang na maluluwag na. Tapos nga pala, tinanggal ko yung box nito. Kasama yung bracket ng GB box. Tinanggal ko para may iba naman. Nandun lang nakastock. Siguro kung maglalang ride ako, ayan, pwede kong ikabit. Dahil ito ay wala namang compartment gloves. Kaya ang ginagawa ko, ganito lang nakabag lang ko, tapos sinasandal ko lang dito. Nasa unahan ko lang. Meron naman akong grill. Yung patungan na ano, chrome plated. Ayan o. Tapos yung ano nito, leg shield. Ayan, kung makikita nyo walang leg shield. Tinanggal ko rin yan para mabilis linisan kapag nag-washing ako. Yung makina malilinisan agad. Marami na rin naman ako pinalitan dito na parts. Ayan, tulad nung sprocket sa likod. And then, ayan, combination na sprocket, harap-likod, and then chain. Pero yung pinalit ko is mga genuine parts para, ayan, stock pa rin tingnan. Side mirror, nakatatlong palit na ako nito, pero yung pinapalit ko stock pa rin. Ito, maganda kasi sa stock na side mirror. Hindi siya, hindi siya, wala siyang daya ng salamin. Ayan, tapos yung handle grip ko, lagi ko pinapalitan yan. Ngayon, magpapalit na naman ako kasi ang dumi na sa kamay. Natutunaw na yung rubber niya. RCB pa naman to. Ayan. Yun nga lang, pag naiinitan, lumalambot. Tapos yung bar end ko, pinalitan ko na stainless kasi nasira na rin. Katagalan. Ayun. Ano pa? So, naka-shifter pa to. Simula nung kinabitan ko ng RCB S3 na shifter, hindi ko na binalik yung stock. Pero yung stock na foot pegs ko, nandun pa rin sa, ayun, naka-stock pa rin. Ano pa yung mga pinalit ko? May mga pinalitan. Yung disc brake sa likod. Kasi yan nanikip to. Naubos, napudpud. Kaya yan, nagpalit na tayo. Ano pa?
So, naka-MDL na rin to. Auxiliary lights na. Pero yung charging nito, yun. Yung charging niya is pina-full wave ko na. Naka-fast charge na. Kasi nung stop pa yung charging nito, hindi pa naka-full wave. Nalulobat yung battery ko. Kaya nag-decide akong ipa-full wave. So, pinabuksan ko yung sa stator, ginawa. Ayun, okay na. Ganda na yung charging niya, hindi na nalulubog yung battery ko. Matagal ko na rin ito full wave siguro 5 years ago. Pero ngayon okay pa naman. Yung MDL ko nakadalawang palit na ko. Pero solid tong nabili ko. Mura lang 600 lang to. Tapos ako na nagkabit, gumawa. Ako na yung nag-install. So, yung madali lang naman basic. Electrical lang naman ito. Kaya, all goods na. Ayan o, nagwa 120 pa naman. Okay, nandito na tayo sa Damhari. Itong dinaanan natin, ito yung Victoria Highway. Straight. Tapos, dito tayo sa Rotonda. Dito ako lagi nadaan kapag nagpapalaguna ako. Tapos, umuwi ng Bicol. Dito na rin kasi mas mabilis dito. Ayan, maluwag yung kalsada. Alright, Aguinaldo tayo. Aguinaldo yung daan natin. Mabilis lang yung daan dito kasi, yun, tingnan nyo. Maluwag ng kalsada. Maluwag ang kalsada, men. So, yun, nakaraan, nabanggit ko bago yung action tank ko. Bumili ako ng bagong action tank para, yan, makapag-video. Makapag-vlog ulit tayo. Kasi yung GoPro ko nasira na.
quality niya sa recording, pwede na, pero medyo madilim. Saka hindi buhay yung kulay ng pagkakuha. Like, medyo fade, parang ano siya, mapusyaw yung grading ng color, yung view. Hindi tulad ng GoPro Hero 8 ko na maganda talaga yung kuha. So, pero all goods na rin. Tapos yung audio, ayan, yung garalgal, hindi, lakas yung wind noise niya. Lalo na yan, pag tayo tumakbo, nakabasag. Basta yung tunog. Yung setup ng vlog ko, parang, ano siya, yung pang old school pa na motovlog. Iba na kasi yung ano ngayon eh. Pag mo motovlog, parang more on content creation na. Pero ako, ito pa rin. Ganito pa rin yung setup ng pag-vlog ko. Yung normal lang na biyahe, kinakapture ko lang yung ah, mga ganap sa buhay. Ayan, hindi ko naman pinipilit na may manood. Sino lang yung gustong manood, meron na rin naman tayong 8,000 subscribers sa YouTube. Ayan, sa YouTube tayo mga men. Tapos, ina-upload ko rin minsan sa ah, Facebook. Pero sa ano ko na, pero sa main account na Facebook ko, ayan, ginawa kong professional mode para ayan, hindi na ako maggawa ng page. May page naman ako dati pero ayan, dinilit ko. Tapos gumawa ulit. Ayan, siguro 6 months ko nang hindi ina-upload. Hindi ako nag-post doon. And 6:30 na. Tingnan ko ngayon kung maganda yung kuha kapag umaga. Ginamit ko kasi to, di ba last time, kung nanonood kayo ng YouTube ko, ginamit ko siya ng gabi.
Yan nga, medyo madilim. Pero okay na rin. Sa makina pala nitong Raider na to, maingay yung tension, hindi. Maingay yung chain nito. Siguro kailangan ng i-adjust yung tensioner. Parang pumapagakpak na yung ano nito, tensioner. Tapos yung mga guide niya is yan, siguro pudpud na rin. Kailangan na talaga tong ano ipa-refresh. Nasa magti 50,000 kilometer na eh. Pag pina-refresh ko to, aabutin to ng mga 10,000 pa-refresh ng makina. Saka, yan, hindi ko pa ito pa-rehistro. Nung April yun dapat ipa-rehistro to, pero ngayon, hanggang ngayon hindi ko pa naipaparehistro. Pero may nakita ako sa internet na extended daw yung registration ng ah rehistro ng rehistro ng motor ng sasakyan, tapos yung renewal ng driver license. Ewan ko lang kapag yan, na-checkpoint ako kung titikitan ba or hindi. Malapit na tayo. Sakit ng ulo ko, puyat. Alright, nandito na tayo sa Molino Boulevard. Ang forma talaga ng Aerox. Nai-inlove ako sa forma ng Aerox, mga bro. Parang napipil ko, gusto ko magano magmatic na rin. Kung magmamatic ako, Aerox talaga yung trip ko eh. Ang forma eh.
Okay mga bro, dito ko na naman tatapusin tong vlog na to. Maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo, pwede naman i-like. And share nyo na rin. And then kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo. Ayan, bell ang pagbabalik. Right?